Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ilang oras na nakamonitor si Carmela sa anak niya dahil nag-aalala na siya dito. Every 3 hours siyang nagpapalit ng diaper pero lahat ng yun ay may pupo ng anak niya. Tinitigan niya si Calix pero wala naman siyang nakikitang pagbabago sa paghinga nito. Palagi lang ding tulog at hindi rin nahihirapan na huminga. Napapanatag pa rin ang loob ni Carmela dahil hindi naman naghahabol ng paghinga ang anak niya. Nang dumating ang doktor nang mag-check kay Calix ay muling sinabi ni Carmela ang kalagayan ng anak niya. Nagtatae pa rin kasi siya, Dok. Medyo maasim din ang amoy ng pupo niya. Hindi naman ganun ang amoy ng pupo niya, wika ni Carmela. Uulit-ulitin niyang sasabihin sa doktor ang nangyayari sa anak niya kahit na makulitan na ito sa kanya. Ang gusto niya ay ma-check ang anak niya at malaman na okay lang ito. May stool na ba ulit siya? Tanong ng doktor. Tiningnan ni Carmela kung may laman ba ulit ang diaper ng anak niya pero wala pa naman. Wala pa, Dok, sagot niya. Hindi mo pa ba na itatapon yung huli niyang diaper? Tanong nito. Tiningnan ni Carmela ang trash can nila sa loob ng kwarto pero wala na itong laman. Maaaring nalinis na ulit ng katulong nila at naitapon na. Wala na, Dok, sagot niya. Napatango na lang ang doktor habang inaayos ang infusion ni Calix para sa prosta niya. Sige, Mommy. Kapag tumai ulit si baby, huwag mo munang itatapon ang diaper niya. Kailangan kong kumuha ng sample para matest natin ang stool ni baby. Tumango na lang si Carmela. Nang matapos ma-check ng doktor si Calix at mabigyan ng panibagong gamot ay umalis na rin ito. Bumabalik lang ang doktor ni Calix every 2 hours. Nang maiwang mag-isa si Carmela ay nakatutok lang ang atensyon niya sa anak niya. Nakaalis naman si Idam kagabi para sa business meeting niya sa ibang bansa. Nang makaramdam ng antok si Carmela, ay tumabi na muna siya sa anak niya. Pumasok naman si Maria sa loob ng kwarto ng dahan-dahan. Binantayan na muna niyang apo niya para kung sakaling umiyak ito ay mapapatahan kaagad nang sa ganun ay makapagpahinga si Carmela, lalo na at 24 hours tong nagbabantay. 4 na oras na nakatulog si Carmela. Nang magising siya ay naalimpungatan pa siya. Mabilis niyang tiningnan ng anak niya na panatag naman siya nang makita niyang karga-karga ng biyanan niya si Calix. Sige lang, matulog ka na muna. Kagagatas lang naman siya. Saka napalitan ko na rin siya ng diaper. Magpahinga ka na muna, ani ni Maria. Mariing ipinikit ni Carmela ang mga mata niya. Ramdam pa niyang bigat ng mga talukap niya. May pupo po ba yung diaper niya? Paus niyang tanong. Wala naman, napuno na kasi ng puro ihi. Napatango-tango naman si Carmela. Binilang niya kung ilang oras na hindi tumai ulit ang anak niya. Nakahinga siya ng maluwag. Iniisip niya na lang na marami lang siyang napagatas dito o baka masama lang ang pakiramdam ng tiyan ng anak niya. Muli siyang nahiga dahil ramdam niya ng bigat ng katawan niya. Nanginginig din ang mga kalamnan niya dahil sa ilang araw na siyang puyat. Muli siyang natulog habang si Maria ang nag-aalaga. Nang magising si Carmela, chine-check na ulit ng doc ang temperature ng anak niya at ang oxygen sat nito. Kita ni Carmela ang tila pag-iling ng ulo ng doktor ng anak niya. Doc, may problema ba? Tanong ni Carmela. Tinignan na rin ni Carmela ang cardiac monitor ng anak niya at pansin niyang 50s lang ang oxygen sat ng anak niya. Mommy, paki-monitor ang oxygen sat ni baby ha. Masyado kasing mababa ang 50s, lalo na't 70s at 80s na ang oxygen sat niya nitong mga nakaraang araw. Napatango na lang si Carmela. Tinignan niyang anak niya pero wala namang pagbabago sa itsura at paghinga nito. Babantayan ko na muna siya hanggang matapos ang shift ko. If something happened o kung bumagsak ulit ang oxygen sat niya, tawagan mo kagad ang doktor na naka-duty sa kanya mamaya. Muling tango lang ang sinagot ni Carmela. Gaya ng sinabi ng doktor, nagstay nga to kay Calix para ma-monitor niya. Ilang oras din ang tinagal ng 50s lang ang oxygen sat ni Calix. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na ulit ito sa 60s at 70s. Napanatag naman ng doktor kaya ginalyak niya ng mga gamit niya. 2.5 ang last na kilo niya, hindi ba? Ilang grams lang para sa 3 kilos niya nang sa ganun ay magawa ng intervention na gagawin sa kanya. Kapag wala kaming mga doktor sa tabi ni baby, kayo na munang mag-monitor sa kanya. Kapag napansin yung biglang bumagsak o tamaas ang heart rate ni baby, tumawag na kaagad sa ospital.
Kapag bumagsak ulit ang oxygen sat ni baby, tumawag din. Posible kasing nagko-close ng PDA ni baby. Sa ngayon, he's stable naman. Wala naman siyang sakit, marami rin siyang magatas. Stable din ang vital signs niya kaya maiwan ko na muna kayo, Mommy ha? Basta tumawag kayo kagad sa ospital kapag napansin yung may kakaiba kay baby. Sige po, Doc, salamat, sagot ni Carmela. Bumangon naman na si Carmela sa kanya kinuhang anak niya. Okay naman po siya kanina. Hindi po ba siya naghabol ng paghinga kanina habang tulog ako? Tanong niya. Gusto niyang makasiguro. Hindi naman, natutulog lang siya tapos iiyak ng konti dahil nagugutom. Hindi kaya basa o may pupo ang diaper niya, sagot ni Maria. Napatango-tango na lang si Carmela. Nagtungo na siya sa CR para makapag-shower nang sa ganun ay mapalitan niya naman sa pag-alaga ang mother-in-law niya. Nakabawi naman ng katawan niya kaya mababantayan niya ng anak niya. Muling lumipas ang oras. Nakakain na sila ng dinner pero hindi pa rin umaalis si Maria. Siya pa rin ang nagbabantay kay Calix habang nakaupo lang si Carmela. Tiningnan ni Carmela ang oxygen sat ng anak niya. Bigla ulit itong nag-50s lang. Hindi naman muna siya nag-alala dahil nangyayari naman na ito ulit kanina. Pero bumabalik din naman sa dati. Hinayaan na muna ni Carmela. Minomonitor niya lang ang oxygen sat ng anak niya pero nang makalipas ang isang oras, bigla itong bumagsak sa 40s. Tinignan niyang anak niya pero wala naman siyang nakikitang kakaiba dito. Pero ramdam niya ng kaba at takot sa dibdib niya. Muling lumipas ang oras at nanatiling nasa 40s lang ang oxygen sat ng anak niya. Carmela, look at him. Nag-aalalang saad ni Maria habang nakatitig siya kay Calix. Tinignan na rin ni Carmela ang anak niya. Kasalukuyan nagagata si Calix pero yung paghinga niya hindi normal, maingay at masyadong malalim ang bawat paghinga. Akma na sanang tatawagan ni Carmela ang doktor ng anak niya nang may biglang kumatok sa pintuan. Pumasok ng doktor na naka-duty ngayong gabi. Dok, normal lang bang paghinga niya? Tanong kaagad ni Carmela. Tinignan na rin ng doktor si Calix at ang oxygen sat nito. Biglang umiyak si Calix. Kaunting iyak niya lang lalo tong hinihingal. Pahinto-hintong pag-iyak ng anak niya dahil hirap to sa paghinga. Mommy, kailan pa mababa ang oxygen sat ni baby? Tanong ng doktor. Magdadalawang oras, Dok. Bumagsak din naman kanya yung oxygen niya ng 50s pero bumalik din naman sa 60s at 70s. Ngayon lang bumagsak ng 40s ang oxygen sat niya. Ngayon lang din siyang mingal ng ganito. Natatakot na sagot ni Carmela. Mommy, kunin mo muna si baby dahil baka mas komportable siya sa'yo. Utos ng doktor. Kinuha naman ni Carmela kay Maria ang anak niya. Nang maramdaman ni Calix ang kanyang inay tumigil to sa pag-iyak pero yung paghinga niya masyadong malalim. Niyakap ni Carmela ang anak niya. Okay ng anak niya sa mga nakalipas na linggo pero bakit biglang bumagsak ang oxygen sat nito? Tumawag ang doktor sa ospital para sabihin ang kalagayan ni Calix. Mommy, alam naman to na pinalitan kong doktor. Tanong pa ng doktor. Yes, Doc. Nagstay din siya dito ng ilang oras para i-monitor ang oxygen sat ni Calix. Umalis lang siya nang masiguro niyang stable na ulit. Sagot ni Carmela habang hinihiling anak niya para sana kumalma ito. Hindi normal ang paghinga ng anak niya. Kausap pa rin ng doktor ni Calix na naka-duty ngayon ng ibang doktor na nasa ospital. Makalipas ang ilang minuto'y binalikan nito si Calix. Mommy, kailangan na munang idala si baby sa ospital ha. Kailangan din siyang matingnan ng ibang doktor. Masyado kasing nakakabahalang oxygen sat ni baby. Masyadong mababa. Nag-aalala ring saad ng doktor. Natahimik na lang si Carmela. Niyakap niyang anak niya. Pakiramdam niya nakikipag-unahan na naman ang puso niya sa marathon. Nakamonitor lang ang doktor na naka-duty ngayon kay Calix. Makalipas ang ilang oras ay dumating ng ambulance. May 3 doktor din na sumama para mas maalalayan nila si Calix. Mommy, kinakabahang saad ni Carmela kay Maria. Ibibilin ko lang ang mga bata sa yaya nila. Mauna ka na sa ospital. Susunod na lang ako. Calm down, okay? You'll be alright. Ayusin mo sarili mo. Kailangan ka ng anak mo. Hindi ka pwedeng maging mahina. Naintindihan mo? Napatango na lang na tila isang bata si Carmela. Sumakay na rin si Carmela sa ambulance nang maisakay nila si Calix. Kasama rin niya sa loob ng ambulance ang 4 na doktor. Mommy, ano bang nangyari kay baby bago siya maghabol ng hininga? Pag-i-interview kay Carmela. 24 hours na kasi siyang nagtatae, Dok. Nasabi ko naman sa mga doktor na naka-duty kapag binibisita nila si Calix. Sagot niya. Nag-aalala na rin ang mga doktor sa kalagayan ni Calix lalo na't palalim ng palalim ang paghinga nito. Sumabay pa ang biglang pagbagsak ng oxygen sat niya.
Nang makarating sila sa hospital ay diniretso si Calix sa treatment room. Tinawagan kaagad ni Carmela ang asawa niya para ipaalam na nasa hospital sila. Ayaw niya sanang mag-alala si Idam pero pakiramdam niya hindi niya kayang mag-isa. Habang hinihintay niyang pagsagot ni Idam sa tawag niya ay kinagat niya ang kuko niya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya pero pinipilit niyang pakalmahin ang sarili niya. "Hello love, napatawag ka. Kumusta ka dyan at ang mga anak?" Binalik sa ospital si Calix. "Kailan ka makakauwi?" Pagpuputol ni Carmela sa sasabihin sana ng asawa niya. Bigla namang napalunok si Idam. "Mamaya pa sana pero susubukan kong magpakuha ng mas maagang flight," saad ni Idam. "How is he?" "I don't know. Nasa loob pa siya ng treatment room." "Dumiretso ka na dito ha?" "I will." Ibinaba na kagad ni Idam ang tawag para asikasuhin ang pag-uwi niya. Bumalik naman si Carmela sa loob ng treatment room at tinignan ng asawa niya. Kinagat niyang kuko niya habang nakatingin siya kay Calix na nakatulala lang. Tinurukan to ng doktor pero hindi umiyak ang anak niya. Hindi na ito nagiging responsive. Nanunubig na naman ang mga mata ni Carmela pero pinigilan niyang mga yon. "Mommy, lumabas ka na muna," saad ng doktor. Lumabas naman si Carmela. Gusto niya sanang makita ang anak niya pero hindi niya magawa dahil maraming doktor ang nakaharang. Makalipas ang ilang minuto ay napating si Carmela sa pintuan. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga doktor. "Patient Festejo," rinig ni Carmela sa apelyido ng anak niya. Itinuro naman ng mga nurse na nasa treatment room ang hinahanap nila. Napalunok si Carmela. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Ramdam niya na naman ang pag-iyak niya, lalo na't mag-isa lang siya pero pinipilit niyang maging kalmado. "Patient Festejo," muling wika ng mga doktor na sunod-sunod na namang pumasok sa pintuan. Nangangatog ng mga tuhod ni Carmela. Tinignan niya ang mga doktor na nagmamadaling makapasok sa treatment room. Sa dami ng mga doktor sa loob ng treatment room ay hindi na alam ni Carmela kung anong nangyayari sa anak niya. Dumating naman si Roel na hinihingal pa sa pagmamadaling mapuntahan kaagad si Carmela. "Hey!" Agaw atensyong saad ni Roel. Inangat naman ni Carmela ang ulo niya. Napatingin si Roel sa treatment room at kung bibilangin niya, ang mga doktor na nasa loob ng kwarto ay humigit kumulang 50. "CR lang ako," pagpapaalam ni Carmela pero nanginginig na pati ang boses niya. Pagpasok ni Carmela sa CR, bumuhos ng mga luha niya. Kumagulhol na si Carmela. Sa dami ng doktor na pumunta sa anak niya, alam niyang may mali na. Hindi niya rin naririnig ang iyak ng anak niya, lalo na nang tinurukan to. Nakatulala lang siya. Iniyak ni Carmela ng iniyak. Natatakot pa rin siya. Gusto niyang ihanda ang sarili niya sa mga posibleng mangyari sa anak niya. Pero natatakot pa rin siya. Pakiramdam niya hindi niya talaga kakayanin. Tanggap niya na nawalan na siya ng ina, pero hindi niya kayang tanggapin ang mawala ng anak. Nang mailabas na ni Carmela ang sakit na nararamdaman niya, ibinalikan niya si Ruel. Naabutan niyang kinakausap na ng mga doktor si Ruel. Tiningnan ni Ruel si Carmela. Nang makita ni Carmela ang mga mata ni Ruel na tila naawa sa kanyang napahinto siya sa paglalakad. Handa ba siyang marinig ang sasabihin ng doktor? Handa ba siyang malaman ang ibabalita sa kanya? Mabagal ang bawat hakbang ni Carmela na malapit kay Ruel at sa kausap nitong doktor. May sinasabi pang doktor kay Ruel nang mapatingin to kay Carmela. "Mommy," usal ng doktor, tahimik lang naman si Carmela. Gusto niyang magtanong pero tila ba walang lumalabas sa bibig niya. "Mommy, kinailangang i-intubate si baby. Pirmahan mo na lang tong consent. Ililipat din namin siya sa PICU para mas matutukan siya." "Ano bang nangyari? Bakit bigla siyang naghabol ng hininga?" "Pagdating kasi namin dito non-responsive na si baby. Tinuturukan na siya pero hindi siya umiiyak. Nakatulala lang siya." "What happened?" tanong ng doktor. Kitang-kita naman ni Ruel ang namumulang mga mata ni Carmela. Halatang umiyak sa CR. "Nagtatae kasi siya, Dok. 24 hours na. Tapos kanina biglang bumagsak yung oxygen sat niya. Okay naman siya dahil bumalik din naman sa 60s at 70s ang oxygen sat niya. Pero kanina bigla ulit bumagsak hanggang sa bigla siyang naghabol ng paghinga." Sagot ni Carmela na ikinatango ng doktor. "Na-dehydrate si baby. Kung hindi rin naman kasi siya tutubuhan kaagad at hindi siya hihinga ng sarili niya, posibleng may malalang mangyari kay baby. Ayaw naman nating mangyari yon." Napatango na lang si Carmela. Matapos siyang kausapin ng doktor, ay bumalik na ito sa treatment room. Ilang minuto lang ang lumipas na may lumapit na naman na doktor. "Mommy, doktor kami para sa baga. Anong nangyari kay baby?" Tanong na naman sa kanya. Sinagot lang naman ni Carmela ang mga ito. "Dahil may sakit si baby sa puso, ang bagay malapit sa puso kaya nakantabi lang din kami.
Don't worry, hindi namin pababayaan si baby. Tanging-tango lang sinasagot ni Carmela. Maya may ibang doktor na naman ang lumapit kay Carmela. Mommy, aware na ba kayo na ililipat mo na si baby sa PICU? Tanong sa kanya, tango lang ng tango si Carmela. Oobserbahan na muna namin siya within 24 hours. Kung kakayanin niya na ulit ibabalik siya sa ward. Hanggang sa pwede ulit siyang makauwi pero kung hindi, kailangan niya na munang manatili sa PICU para mas matutukan siya. Kung ililipat siya sa PICU, ibig sabihin hindi ko na siya mababantayan? Nanghihina niyang tanong. Tumango naman ang doktor sa kanya. Mga nurse at doktor na magbabantay sa kanya pero may visiting hours naman kung saan pwede niyong bisitahin si baby. Napabuntong hininga na lang si Carmela saka siya napayuko. Mabilis na lumanda sa mga luha niya. Hinaplos naman ni Ruel ang likod nito. Nang matapos kausapin ng mga doktor si Carmela ay pinaupo na muna siya ni Ruel. Pinasundo na ni Chairman si Adam. Nanguha na lang si Chairman ng private jet sa New York para makauwi kaagad si Adam. He'll be here soon. Sad ni Ruel. Tahimik na lang si Carmela. Pakiramdam niya ay walang pumapasok sa isip niya. Nakatulala lang siya. Iniisip niya kung anong posibleng mangyari sa anak niya. Nang maalala niya na naman ang itsura ng anak niya ay napayuko na lang siya at umiyak. Naupo na rin si Ruel sa tabi ni Carmela sa kanya hinawakan ng ulo nito para isandal sa balikat niya. Calix is fine. Kailangan lang niya ng mas matutukan siya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Makakauwi siya at kapag natapos ang intervention sa kanya, ililipat na natin siya sa Germany for his open heart surgery or heart transplant. Pagpapalakas ni Ruel sa loob ni Carmela, pero walang epektong mga sinasabi ni Ruel dahil mas nangingibabaw ang takot at kaba sa dibdib ni Carmela. Tumahimik na lang si Ruel habang hinahaplos niyang likod ni Carmela. Hinayaan niyang mailabas ni Carmela ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Naawa na siya dito dahil wala na ng araw na hindi niya ito nakitang hindi umiiyak. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na rin ang mga doktor sa treatment room pero tumambay na munang mga to sa nurse station habang naghihintay sila na mailipat sa PICU si Calix. 2 oras nang nakakalipas pero hindi pa rin naililipat si Calix sa PICU kaya tumayo na si Ruel para kausapin ng mga doktor. Akala ko ba ay kailangan ng ilipat sa PICU ang bata? Bakit nandito pa rin siya hanggang ngayon? Tanong niya. Pasensya na sir, puno kasi ang PICU ngayon. Gumagawa pa ng paraan ng mga nasa PICU para magkaroon siya ng space. Sagot ng doktor. Kung puno naman pala ang PICU, paano niyo pa magagawa niyo ng paraan? Bakit hindi niyo nalang bigyan ng private room ang pamangkin ko at mag-duty kayo ng maraming nurses at doctors? Gusto niyo bang maglabas ng baby na kailangan ding bantayan 24 hours para lang magkaroon ng space si Calix? I won't tolerate that kind of behavior. Mahalagang bawat buhay ng mga pasyente niyo. Do something! Galit na sigaw ni Ruel. Mabilis namang napayuko ang doktor habang ang ibang doktor naman ay kumilos na para gawin ang gusto ni Ruel. Inis na ginulo ni Ruel ang buhok niya because of his frustration sa mga doctors. Ma'am, pwede niyo po munang bantayan si baby habang nasa treatment room pa siya. Natatakot na wika ng isang nurse kay Carmela. Hindi nila masyadong kilalang pamilya ng pasyente nila dahil wala na silang oras na humawak ng phone para mag-research. Tahimik lang namang naglakad si Carmela patungo sa treatment room. Nanghingi ng mga tuhod niya nang makita niya ang sitwasyon ng anak niya. Maraming mga aparatos ang nakakabit sa katawan nito. Nakatubo na rin siya para sa paghinga niya. Naupo si Carmela sa tabi ng kama ni Calix sa kanya hinawakan ng maliit na kamay nito. Hindi siya nagsalita pero humihikbi na naman siya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela. Kung pwede lang na siya na lang ang nasa sitwasyon ng anak niya. Nang makita niyang may bandage sa leg ng anak niya ay tinawag ang isang doktor. Yes po, mommy, sagot kaagad ng doktor. Ano yung nasa leg niya? Bakit may mga parang silicone tube? Tinignan naman ng doktor ang binabanggit ni Carmela. Mommy, wala po bang lumapit sa inyo kanina para papirmahan ang consent niya para sa central line? Ang central line po ay para doon na dumaan ang iba niyang mga gamot at kapag kukuha ng dugo, doon na rin huhugot para hindi na po puro turok si baby. Nasyado po kasing maliit si baby. Kawawa naman kung araw-araw siyang tuturukan, lalo na't kailangan niyang kuhanan ng dugo para sa mga test niya. Paliwanag ng doktor. Naalala naman ni Carmela na may mga pinirmahan siyang mga consent kanina. Wala na kasing pumapasok sa isip niya. Oo na lang siya ng oo dahil ang gusto niya ay ang makakabuti sa anak niya.